ilang mga progresibong grupo magkakasa ng kilos protesta sa EDSA Shrine ngayong araw sa kabila ng pagdedeklara sa lugar bilang No Rally Zone. Kasama mo sa balita si Radyoman Lestor Aler. RNN Live Reports! Bagamat may iilang nagtungo na sa EDSA People Power Monument sa Quezon City para makiisa sa isasagawang ₱1 trillion March Part 3 ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, may ilang grupo namang magkakasa ng programa sa EDSA Shrine sa kabila ng pagtatalaga sa lugar bilang no rally zone upang maiwasan ang kahit anong disruption sa trapiko ngayong Miyerkules na idineklara bilang special working holiday ayon iyan sa Eastern Police District. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya Pilipinas President Fernando Hicap, walang batayan ang pagharang sa kanilang ng pulisya upang pigilan ang pagkakasa ng kilos protesta sa EDSA Shrine. Ngayon po ay ika-4 na pong taon noong makasaysayan na pagkilos at ipinakita ng sambayan ng Pilipino para baguhin yung sistema ng mapanupil ng Remeng Marcos Sr. Kaya walang batayan para pigilan kami. Dagdag pa niya na kanilang tinututulan ng taktika umano ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang planong pigilan ang malayang pagkilos at pagpapahayag. Hindi namin kinikilala at lalong tinututulan namin yung plano nila muli ni Marcos Jr. na gamitin yung dating mga taktika ng kanyang tatay, yung kanyang ama, yung pagiging diktadora para pigilan yung malayang pagkilos ng mamayan, malayang pagpapahayag at yung pagsisingil sa kanilang walang humpay at talagang pinakamalala na korupsyon sa kasaysayan sa ating bansa na sila yung may kagagawan. Samantala, sinabi rin ni Hicap na hindi makikisa ang kanilang grupo sa gagawing programa sa People Power Monument sa pangunguna ng Caritas Philippines at Tindig Pilipinas dahil sa magkaibang panawagan. Bago magtungo sa EDSA Shrine, nagkasa ang iba't ibang grupo, kabilang ang pamalakaya ng kilos protesta sa harap ng tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para manawagan sa eksklusibong karapatan ng mga mangingisda sa 15-kilometer municipal waters at pagbuwag sa implementasyon ng Fisher Code of 1998 na sumusupil sa karapatan ng mga fishermen. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN.